matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101 dahil dito marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa ating channel, ang Learning Express 101. Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit niyo na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga bagong uploads. Huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa mga tropa niyo para marami pang makasali sa ating talakayan. Kung gusto niyo ma-feature sa ating susunod na podcast episode, mag-iwan lang kayo ng comment sa video na ito. Ngayon mga ka-LE, ang video na ito ay ang first episode ng series kung saan gusto kong talakayin ang kwento ng pinakamatatag at pinakama-impluensyang institusyon sa buong mundo, ang Catholic Church. Naisip ko na gawa ng series ito mga ka-LE dahil na-realize ko na hindi lang kalendaryo ang iniwan sa atin ng Roman Empire. Marami pang bagay at ideology ang iniwan nila sa atin. At isa na rito ay ang Roman Catholic Church. At bilang isang Katoliko, at dahil ako ang inyong ka-LE, gusto kong i-share sa inyo ang research na ginawa ko tungkol sa topic na ito. Naniniwala ako na may mga sikreto ang Catholic Church na hindi alam at hindi kayang gawin ng ibang sekta ng Kristyanismo. At ang sikretong ito ang rason kung bakit ito ang naging isa sa pinaka-powerful global institution. Sa series na ito, unti-unti nating aalamin ang mga lihim na yan. Ngayon mga ka-LE, sa ating discussion, welcome ang kahit sino. Dahil ito ay pangkalahatan, huwag kayong mag-alala mga ka-LE dahil hindi ito isang religious talk. Hindi rin ito Bible study at hindi ko rin kayo kino-convert. Pag-uusapan lang natin ang kasaysayan ng Catholic Church at kung paano nito na-achieve ang estado ng pinakamakapangyarihang institusyon sa buong mundo ngayon. Kaya naman kumuha na kayo ng puto at kape, umupo at mag-relax dahil tatalakayin na natin ang naging ugat ng simbahang Katolika. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Walang duda na ang simbahang Katolika na ang maituturing nating pinakamatatag at pinakamaimpluwensyang institusyon sa buong mundo. Ito lamang ang nag-iisang relihiyon na may kapangyarihang maikukumpara natin sa isang malakas at mayamang bansa. Sa katunayan nga mga ka-LE, ang Vatican City, ang headquarters at tahanan ng ulo ng Catholic Church ay itinuturing talaga natin na parang isang bansa. Tanging ang Catholic Church lamang ang relihiyong may seat sa United Nations at ito ay nire-representa ng Vatican City. Sa takbo ng kasaysayan, hindi na mabilang ang mga hari at diktador na bumagsak at nawala sa kanilang pwesto. Marami na ring relihiyon, bansa at imperyo ang umusbong at naglaho. Pero ang simbahang Katolika ay naririto pa rin at nananatiling matatag. Ano ba ang sikreto ng simbahang ito? Mahalagang malaman mga ka-LE na hindi iisa ang kahulugan ng Christianity at Catholic Church. Ang lahat ng Katoliko ay mga Kristiyano, pero hindi lahat ng Kristiyano ay Katoliko. Napakarami kasing sekta ng Kristyanismo at isa lamang ang simbahang Katolika sa mga ito.
Ang Catholic Church, mga ka-LE, ay ang pinakamalaking sekta ng Christianity kung saan tinatayang aabot sa 1.3 to 1.4 billion ang miyembro nito sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, mga ka-LE, tayo ay isang predominantly Catholic state. Sa populasyon ng ating bansa na humigit sa 112 million Filipinos, tinatayang aabot sa 90 to 93 million ang bilang ng mga Filipinong Katoliko. Yan ay humigit kumulang 83% ng ating populasyon. Kung ganito kalaki ang bilang ng mga Katoliko sa ating bansa, mga ka-LE, hindi mahirap isipin na in theory, maaaring ang simbahang Katolika ay ang pinakamakapangyarihang institusyon sa ating bansa. At hindi rin mahirap isipin na may malaking impluwensya ang Santo Papa sa Pilipinas kahit pa hindi naman siya ang ating presidente at hindi rin siya Pilipino. Actually, mga ka-LE, may impluwensya naman talaga ang Santo Papa sa lahat ng bansa, Katoliko man o hindi ang bansang iyon. Ang posisyon ng Santo Papa ay ang pinakamataas at pinakamakapangyarihang posisyon sa buong mundo. Kaya isipin nyo na lang kung si Cardinal Tagle ang naging Santo Papa. Magugulantang ang mga Western nations kung ang pinakamakapangyarihang posisyon ay hindi napunta sa isang puti, kundi sa isang Filipino. Pero mga ka-LE, ibang topic na yan. Balikan na lang natin yan sa mga susunod nating episodes. Ngayon mga ka-LE, para malaman natin ang simula ng simbahang Katolika, kailangan muna nating malaman ang simula ng Christianity. Ngayon, pinaniniwala ang nagsimula kay Jesucristo at sa kanyang mga turo ang Kristyanismo. Nang pumanaw si Jesus noong siya ay pinako sa krus sa Jerusalem noong circa 30 to 33 AD, sinasabing ipinagpatuloy ng kanyang mga tagasunod ang kanyang misyon. Pinakalat nila ang mga aral at turo ni Jesus sa Middle East at sa Mediterranean region at ito ang itinuturing na tunay na simula ng Kristyanismo. At pinaniniwalaan mga ka-LE na ang Catholic Church na alam na natin ngayon ay ang continuation ng saga na ito. Ngayon mga ka-LE, sinabi ko kanina na hindi iisa ang kahulugan ng Kristyanismo at ng simbahang Katolika. At totoo ito. Sa katunayan, ang ibang sekta nga ng Christianity ay binabash ang Catholic Church at sinasabi nila na malayo na ang simbahan sa tradisyong ipinamana ni Jesus at ng kanyang mga tagasunod. At may katotohanan din ito mga ka-LE. Kapag binasa kasi natin ang New Testament, ang bahagi ng Bible kung saan mababasa natin ang buhay ni Jesus, halos wala tayong mahahanap na koneksyon ng simbahang Katolika kay Jesus at sa Bible. Ang idea kasi na ang Catholic Church ay ang continuation ng misyon ni Jesus ay hindi buong nagmula sa Biblia dahil nahaluan na ito ng matandang tradisyon ng simbahan. Sa tradisyong ito, itinuturing ng Catholic Church si San Pedro o Saint Peter bilang pinakaunang Santo Papa at ang mga sumunod na Pope ay ang continuation ni Saint Peter. Nagmula ang tradisyong ito sa Book of Matthew, sa mga verse na Matthew 16, verse 18 to 9, kung saan tila ba binibigyan ni Jesus ng otoridad si Peter na itatag ang kanyang simbahan. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Matthew 16, verse 18 to 19. Ngayon mga ka-LE, naniniwala ang simbahang Katolika na ang rock na tinutukoy sa verse na ito ay si Peter, kung saan itatatag ni Jesus ang kanyang simbahan. Sinasabi rin dito na binibigay niya kay Peter ang susi ng kalangitan, na tila ba siya ang mag-filter ng mga makakapasok sa langit. Dito nagmula ang tradisyon nating mga Katoliko kung saan nai-imagine natin ang gates of heaven na binabantayan ni San Pedro at ng kanyang manok. Bukod pa rin mga ka-LE, binabatikos din ng ibang Christian denominations ang ilang practices ng simbahan. Ang halos lahat kasi ng religious practices ng simbahang Katolika ay hindi naman natin mababasa sa Bible. Sa Bagong Tipan, walang nabanggit doon tungkol sa pamumuno ng Santo Papa, pagdadasal sa mga santong patron, apostolic succession, pagbabautismo sa mga sanggol, pag-amin ng kasalanan sa pare o pagkukumpisal, pagpifiesta, at wala ring nabanggit doon tungkol sa paggalang at pagkilala kay Maria bilang isang divine being. At may katotohanan din ito mga ka-LE. Wala nga sa Bible ang mga practices na yan, pero hindi ito isang negatibong bagay.
Gaya nga ng sabi ko kanina, mayroong sikreto ang simbahan kung bakit ito naging successful. At ang mga practices na ito ay ang yapak kung saan pwede nating i-trace ang sikretong iyon. Tandaan nyo yun mga ka-LE dahil mababalikan natin ang mga yan maya-maya lamang. Ngayong may idea na tayo kung paano nagsimula ang Kristyanismo at bakit naniniwala ang Catholic Church na ito ang continuation ng mga turo ni Jesus, silipin naman natin ang kasaysayan ng pagsisimula ng simbahang Katolika sa loob ng Roman Empire. Ngayon mga ka-LE, ano bang itsura ng Kristyanismo noong hindi pa tayo Katoliko? Noong panahong nagsisimula palang lumaganap ang Kristyanismo sa Europe, ang Roman Empire ang maituturing na pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Ito ang maituturing nating Amerika noong mga taong 27 BC hanggang 400 AD. Ang Roman Empire ang pinaka-advanced na sibilisasyon ng kanyang panahon. Ito ay nagtataglay ng maaayos na padaluyan ng tubig at konektadong mga kalsada, kaya madaling nakakapaglakbay ang mga tao patungo sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Ini-encourage din ng gobyerno ang mga mamamayan nito na mag-aral ng salitang Griego at iba pang local dialects upang mabilis na makadaloy ang mga impormasyon sa loob ng imperyo. Nang masakop ng mga Romano ang Judea at Palestine noong circa 6 AD, ginawa nilang probinsya ang mga rehiyong ito. Sa paglipas ng panahon, nakatulong ang pananakop na ito upang kumalat ang mga Hudyo sa Mediterranean region. Kaya naman bago pa matapos ang 1st century AD, marami ng malalaking komunidad ang mga Hudyo sa iba't ibang bahagi ng Roman Empire. Sila ay nagkalat sa Europe, Asia at Africa. Ngayon mga ka-LE, ang mga tagasunod ni Jesus kung saan niya iniwan ang kanyang mga turo ay kumalat din sa imperyo noong mga panahong iyon at nagawa nilang i-convert ang mga Hudyo mula sa iba't ibang Jewish community na kanilang mapuntahan. Ngayon mga ka-LE, tandaan natin habang nangyayari ito, ang bawat probinsya ng Roman Empire ay mayroong kani-kanilang klase ng relihiyon. At ang Kristyanismo ay maituturing pa natin bilang isang bagong relihiyon na naglalatag ng mga bagong ideas. Mabilis na kumalat ang Kristyanismo sa malalaki at magugulong syudad ng Roman Empire noon. Maraming alipin at may hirap na tao ang nagpa-convert sa Kristyanismo noon dahil nakatulong ang relihiyong ito upang ang mga tao na nasa laylayan ng lipunan ay makabuo ng komunidad. At ilang taon lamang ang lumipas, kumalat na rin ang Kristyanismo sa ilang mayayamang pamilya ng imperyo. Ngayon mga ka-LE, nagsimula ng mga preachers tulad ni Apostol Pablo o Paul of Tarsus na i-convert ang mga non-Jewish people o yung mga Gentiles. Ang Kristyanismo ay nagsimulang mahati sa komunidad ng mga Kristiyanong Hudyo at mga non-Jewish Christians. At sa paglipas ng panahon, tuluyan ng humiwalay sa isa't isa ang dalawang sektang ito. Bukod pa rin mga ka-LE, may namuuring tensyon sa pagitan ng mga non-Jewish Christians at ng mga mamamayan ng Roman Empire na may local religion. Ang tensyong ito ay nauwi sa persekusyon ng mga Kristiyano sa loob ng imperyo dahilan upang kanilang itago ang kanilang mga religious practices. Ngayon mga ka-LE, madalas kong marinig ang kwentong ito. Madalas nilang sabihin na pinersecute ng mga Romano ang mga Kristiyano noon, pero hindi nila sinasabi sa atin ang rason kung bakit. Wala silang sinasabi sa atin kung ano ba ang ginawa ng mga Kristiyano noon para magalit sa kanila ang mga Roman citizens. Kaya ikukwento ko rin sa inyo yan mga ka-LE. Ganito ang nangyari noon. Naparanoid kasi ang mga mamamayan ng Roman Empire noon sa ginagawa ng mga Kristiyano sa kanilang syudad at probinsya. Dahil ang Kristyanismo ay isang monotheistic religion, ang isa sa pinaka-core nito ay ang i-reject ang ibang mga Diyos. At ganun ang ginawa ng mga Kristiyano noong sila ay mapadpad sa iba't ibang lugar ng Roman Empire. Hindi nila nire-respeto ang mga local gods sa mga probinsya at syudad na kanilang tinitirahan at hindi rin sila nagbibigay galang sa mga templo. At bukod pa dyan mga ka-LE, ang mga sinaunang Kristiyano ay hindi rin nakikipag-participate sa mga local religious festivals ng Roman Empire. Dahil dito, nakita ng mga Romano ang ginagawa ng mga Kristiyano bilang pambabastos sa kanilang relihiyon at kultura. Literal na natakot ang mga Roman citizens sa mga Christians noon, hindi dahil meron silang kapangyarihan na makapanakit ng iba, kundi dahil nag-alala ang mga Roman citizens noon na baka magalit ang kanilang mga Diyos dahil hindi sila ginagalang ng mga Kristiyano.
Ngayon, para maintindihan natin ang paranoyang ito mga ka-LE, kailangan nating unawain ang paniniwala ng mga Romans noon. Dahil sila ay polytheistic society, marami silang kinikilalang Diyos. Ang mga Diyos na ito ay iba-iba kada lugar at silang lahat ay naka-assign sa iba't ibang bagay tulad ng panahon, celestial bodies at mga klase ng aktibidad o livelihood. Halimbawa na lang mga ka-LE, may Diyos na naka-assign para sa araw, sa buwan, sa ulan, sa mga construction workers, sa mga businessman at sa mga farmers. Ngayon mga ka-LE, hindi nila inaalala ang mga Diyos ng araw at Diyos ng buwan dahil ang kanilang inaalala ay ang posibleng galit ng mga Diyos na naka-assign sa kanilang livelihood. At tulad ng ibang mga sinaunang sibilisasyon, ang Roman Empire ay isa ring hardcore religious civilization. Madalas nilang ituring ang tagumpay nila sa mga gyera at ang yaman ng kanilang imperyo bilang biyaya ng kanilang mga gods. Naniniwala sila na kaya sila naging successful ay dahil tinutulungan sila ng mga Diyos at pinasasalamatan nila ang mga Diyos na ito sa pamamagitan ng mga religious celebrations tulad ng mga festivals. Kaya naunawaan natin kung bakit sila na-stress noong hindi nakikipag-participate ang mga Kristiyano sa kanilang mga religious celebrations. Halimbawa na lang mga ka-LE ay ang ancient Roman festival na Floralia. Ang selebrasyong ito ay nahawig sa Flores de Mayo na alam na natin ngayon at ito ay ipinagdiriwang ng mga Romano tuwing Mayo sa panahon ng tagsibol. Ngayon, dahil hindi nakikipag-participate ang mga Kristiyano sa festival na ito, natakot ang mga Romano na baka magalit ang Diyosang si Flora, ang Diyosa ng mga bulaklak. Natatakot sila na baka magalit si Flora at hindi na dumating ang tagsibol o baka hindi na mamukadkad ang mga bulaklak sa kanilang imperyo. Inisip nila na madadamay sila sa parusa ng kanilang local god dahil sa kagagawa ng mga Christians. Isa pang halimbawa mga ka-LE ay ang Harvest Festival. Dahil ang Roman Empire ay isang agricultural civilization, tulad ng iba, meron din silang Harvest Festival. Ang fiesta ng Cerealia ay isang selebrasyon na ginagawa ng mga Romano noon upang magpasalamat sa kanilang Diyos na si Ceres, ang Diyosa ng pagsasaka, farming, grains at fertility. Ang festival na ito ay tumatagal ng 14 days sa kalagitnaan ng month ng April kung saan ang mga tao ay nagsasagawa ng ritual tulad ng pagpapakawala ng mga fox na may dalang sulo sa kanilang lumang taniman. Sa ritual na ito, kanilang hinahanda ang kanilang mga taniman sa panibagong cycle ng pagtatanim dahil nasusunog ang mga lumang pananim na kanilang inani. Sinasabing nakakatulong ang ritual na ito upang sila ay i-bless ng Diyosa ng agriculture at magkaroon sila ng masaganang ani sa susunod na taon. Ngayon mga ka-LE, mabalik tayo sa mga Christians. Dahil nga itinuturo sa Christianity na i-reject ang ibang mga Diyos at ibang religious practices, hindi sila nakikipag-participate sa festival na ito. Dahil ang pagsasaka ay ang nagsusupply ng pagkain sa mga mamamayan ng Roman Empire, natakot silang lahat na baka magalit ang Diyosang si Ceres dahil hindi sila ginagalang ng mga Kristiyano. Iniisip nila na baka parusahan sila ni Ceres sa pamamagitan ng mahinang ani dahilan upang makaranas ng taggutom ang kanilang imperyo. Dahil sa takot na ito mga ka-LE, kinamuhian ng mga Roman citizens ang mga Kristiyano noon. Bukod pa rin mga ka-LE, mahalagang malaman din na para sa mga Romano, ang Christianity ay isa talagang weird na religion. Una sa lahat, tayong mga Kristiyano kasi, sinasamba natin si Jesus na pinako sa krus at namatay. Para sa mga Romano, kakaiba ito dahil sa kanilang lipunan, ang pagpapako sa krus ay ginagawa lamang sa mga makasalanang kriminal. Ang mga Roman citizens noon ay pinagtatawanan ang mga Kristiyano dahil para sa kanila, tayo ay sumasamba sa isang kriminal. Sa panahon natin ngayon, ito ay katumbas ng pagsamba sa isang kriminal na namatay sa silya elektrika. Pangalawa, dahil masikreto rin ang mga Kristiyano sa kanilang mga religious practices, kumalat ang chismis na ang mga Kristiyano raw ay nakikipagrelasyon sa kanilang mga kamag-anak at kumakain ng karne ng tao. At dahil sa mga ito, ang mga Kristiyano sa Roman Empire ay itinuring na kulto. Binan ng Roman government ang Kristyanismo at ang mga religious practices nito at sa loob ng mahabang panahon, ang mga Kristiyano, Hudyo man o hindi, ay nakaranas ng matinding persecution sa loob ng Roman Empire. Ngayon mga ka-LE, ang mahabang persekusyong ito ang rason kung bakit maraming ginagamit na simbolo ang mga Kristiyano ngayon.
Dahil binaan ang Kristyanismo sa imperyo, kinailangan ng mga Kristiyanong gumawa ng mga sikretong symbols na magre-representa sa kanilang paniniwala at komunidad nang hindi sila mahahalata ng mga otoridad. Isa sa mga simbolong ito ay ang isda na mas kilala na natin ngayon bilang iktus. Ginamit din ng mga Kristiyano noon ang mga simbolong angkla, chiro o yung XP at ang imahen ng isang pastol. Ginagamit nila ang mga simbolong ito sa kanilang mga meeting place at maski sa puntod ng mga namatay. Ginamit nila ang mga simbolong ito upang hindi sila hulihin ng mga Roman authorities sa pagpapractice ng Christian faith. Ngayon mga ka-LE, humupa lamang ang persecution na kanilang nararanasan noong illegalize ni Emperor Constantine ang Kristyanismo sa Edict of Milan noong 313 AD. Sinasabing ginawa niya ito dahil naniniwala siya na tinulungan siya ni Kristo na talunin ang kanyang karibal na si Maxentius sa Civil War. Ngayon mga ka-LE, ang Civil War na nangyari noong October 312 AD ay ang maaari nating ituring na rason kung bakit lumaganap ang Katolisismo sa buong mundo. Dito kasi nangyari ang conversion ni Constantine, ang pinakamakapangyarihang tao sa Roman Empire noon, patungo sa Christianity. Heto ang kwento mga ka-LE. Nang pumanaw ang ama ni Constantine na si King Constantius noong 306 AD, ang 32 years old na si Constantine ay itinalagang hari. Ito ay nauwi sa isang power struggle kung saan kanyang naging karibal si Maxentius at ang laban ng dalawang ito ay nauwi sa isang madugong civil war. Nanalo si Constantine sa civil war na ito at ang kanyang tagumpay ay kanyang iniugnay sa vision ng krus na kanyang nakita noong siya ay nasa gera. Ngayon mga ka-LE, ang kwento kung saan sinasabing nagkaroon ng vision si Constantine ng cross sa kalangitan ay mula sa record ng church historian na si Eusebius. Ayon sa kwento, habang si Constantine ay nakatayo sa labas ng kanyang tent at napapalibutan ng kanyang mga sundalo, siya ay nagkaroon ng isang pangitain. Sa pangitaing ito, kanyang natanaw ang isang higanting krus na nagliliyab sa kalangitan. Di umano, sa gilid ng krus na ito, nakasulat ang mga taga sa salitang Latin na in hoc signos vince na nangangahulugang by this sign thou shalt conquer. Sinasabing natulala si Constantine sa pangitaing ito at pinagmasdan niya ang higanting krus sa langit hanggang sa ito ay maglaho. Dahil siya ay hindi isang Kristiyano, hindi na unawaan ni Constantine ang pangitain na kanyang nakita, pero binagabag siya nito. Ayon sa kwento, nang maggabi, nagpakita si Jesus sa kanyang panaginip na may bitbit na isang krus sa kanyang kamay. Nangako di umano si Kristo na mananalo si Constantine sa kanyang mga kaaway kung ilalagay niya sa Roman military standard ang simbolo ng krus. Ang military standard ay ang logo o simbolo na ginagamit ng Roman Legion sa kanilang mga military operations. Nagpatuloy ang kwento at sinasabing kinonvert ni Constantine ang kanyang sarili sa Christianity noong gabing iyon. Kasunod nito, gumawa siya ng military symbol kung saan nangingibabaw ang simbolo ng Chiro o yung capital P na may letter X sa ilalim. Ang X at P ay ang dalawang unang letra sa salitang Griego na nangangahulugang Christos o Anointed One. Ngayon mga ka-LE, ang banner na ito, yung ginawa ni Constantine, ay tinatawag na natin ngayon na Labarum. At dahil naiugnay ni Constantine sa Christian God ang kanyang tagumpay, ang simbolong ito ay pinagpatuloy niyang gamitin kahit patapos na ang digmaan. Ngayon mga ka-LE, ang isa sa mga tinitingnang rason kung bakit nagtagumpay si Constantine ay dahil nakuha niya ang loyalty ng kanyang mga sundalo nang siya ay magpa-convert sa Kristyanismo. Ang halos lahat kasi ng sundalo ni Constantine noon ay mga Kristiyano. At kung ikaw ay isang emperor, alam mo na mahalagang makuha ang loyalty ng militar dahil sila ang magpapatupad ng iyong kapangyarihan. Si Constantine ang kauna-unahang Christian emperor ng Roman Empire at siya ang nagbigay daan upang mabuo ang Edict of Milan noong 313 AD, ang kasulatang naglilegalize sa Kristyanismo sa loob ng imperyo. Ngayon mga ka-LE, sa ilalim ng kasulatang ito, hindi masyadong nagbago ang tingin ng mga Roman citizens sa mga Kristiyano. Ang kanilang pagtanggap ay hindi bigla ang nangyari, bagkus ito ay dahan-dahan. Malaki ang naging epekto ni Constantine sa paglaganap ng Kristyanismo noon. Dahil ang hari ng imperyo ay isang Kristiyano, ang mga Christian communities ay nakaranas ng malaking pribilehyo.
Niregaluhan ni Constantine ng malalawak na lupain at sandamakmak na pera ang mga Kristiyanong simbahan noon. Binigyan din niya ng tax exemption ang mga properties at tauhan ng mga Christian institutions. Sobrang lawak na mga lupaing natanggap ng mga simbahan noon. Sinasabi nga na noong 6th century AD, kapag pinagsama-sama ang lahat ng lupang hawak ng simbahan, sila ang maituturing na pinakamalaking landowner sa Western Hemisphere. Ang mga lupain at perang natanggap ng mga Christian institutions noon ay mula sa maliliit na local religions. Maraming local religions at cult noon ang naubusan ng pondo at napilitang magsara dahil sa laki ng tax na kanilang binabayaran. Kapag nagsasara ang isang local religion, madalas na nagiging Christian institution ang templo na kanilang iniwan. At dito, ginagampanan ng simbahan ang dating function ng nagsarang religion. Ngayon mga ka-LE, sa paglipas ng panahon, lumaki ng lumaki ang kapangyarihan ng Christian Church sa Roman Empire at dumating pa sa punto na mas maganda pa ang kasuotan ng mga pari at bishop kaysa sa mga royal families ng Europe. Ngayon mga ka-LE, sa pamumuno ni Constantine, hindi pa talaga centralized ang Kristyanismo. Sunod-sunod na nagsusulputan ang iba't ibang sekta ng simbahan at madalas may nabubuong tensyon sa pagitan ng mga sektang ito. Natakot si Constantine na baka magalit ang Christian God dahil hindi nagkakaisa ang mga Kristiyano at baka bumagsak ang kanilang imperyo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Upang marisolba ang problemang ito, ginamit ni Constantine ang militar at ang mga korte ng Roman Empire upang ma-eliminate ang ibang Christian sect. Ginamit ni Constantine ang Council of Nicaea noong 325 AD upang subukang i-unify ang Kristyanismo. Noong mga panahong iyon kasi, nakikita niya ang mga palatandaan na ang Roman Empire ay nagsisimula ng magkawatak-watak. Dito, nakita niya na tanging ang Kristyanismo lamang ang nag-iisang relihiyon na kayang muling pag-isahin ang kanyang imperyo. Ngunit ang pagtatangkang ito ay hindi nagtagumpay. Paano ba naman kasi mga ka-LE? Kahit na mabilis na lumalaganap ang Kristyanismo sa Roman Empire, maraming Romano pa rin ang hindi ito tinatanggap. Marami kasing ipinagbabawal ang Kristyanismo at ayaw ng mga Romano sa bagay na ito. Ang mga Romano nga na nagpa-convert na sa Christianity ay hindi sumusunod sa mga turo ng Biblia dahil pinagpapatuloy pa rin nila ang kanilang mga pagan practices at ganito rin si Emperor Constantine. Kahit na ang emperador ay nagpa-convert na sa Christianity, ipinagpapatuloy pa rin niya ang selebrasyon ng mga pagan festivals na kanyang kinalakihan. Kaya naman sa paglipas ng panahon, ang Kristyanismo na itinatag ni Constantine sa Roman Empire ay nahaluan ng mga paganong practices at tradisyon. Halimbawa na lang mga ka-LE ay ang paniniwala ng mga Roman Christians tungkol kay Maria. Ang mga Roman Christians ay itinuturing si Maria bilang isang banal na babae, kahit pa wala namang nabanggit na ganitong bagay sa New Testament. Ang ganitong klaseng tradisyon ay nahahawig sa tradisyon ng mga sinaunang Egyptians kung saan kanilang kinikilala si Isis bilang isang banal na ina. Ngayon mga ka-LE, mas mapapaisip kayo dito kapag nalaman nyo na ang ganitong klaseng ideology ay nagmula sa mga sulat ng Christian scholar na si Origen na naninirahan sa Alexandria sa Egypt noong mga panahong iyon. Ang Alexandria ay isang syudad sa sinaunang Egypt na kinikilalang worship center ng Diyosang si Isis. Kaya mga ka-LE, kung iisipin nyo, hindi nakakapagtaka na maimpluwensyahan ng mga paganong kultura tulad ng mga ancient Egyptians ang Kristyanismo sa Roman Empire. Isa pa mga ka-LE ay ang pagkukumunyon kung saan kumakain tayo ng tinapay sa simbahan at pinaniniwalaan natin na ang pagkain ito ay ang katawan ni Jesus. Ang ganitong klaseng tradisyon ay tinatawag na theophagy o eating of one's God ay isang ritualistic practice na madalas makita sa mga paganong kultura tulad ng Mithraism. Ang tradisyon din ng mga santong patron ay hindi rin natin mababasa sa Bible mga ka-LE. Nagkaroon lamang tayo ng ganitong klaseng tradisyon dahil ang mga Roman cities na nagpa-convert sa Christianity ay mayroong mga specific gods na naka-assign sa iba't ibang bagay. Mayroon silang Diyos para sa kapayapaan, digmaan, mga manggagawa at marami pang iba. Nangyari ito dahil noon hindi pa handa ang mga Romano na bitawan ang kanilang tradisyon noong dumating ang Christianity. Kaya hinalo nila ang mga pagan traditions na ito sa Kristyanismo noong sila ay magpa-convert.
Marami pa akong halimbawa na pwedeng ibigay mga ka-LE, pero sa tingin ko, sapat na ang mga halimbawang ito upang ipakita kung paano nagbago ang Kristyanismo mula sa una nitong anyo. Nagbago ang mahigpit at malupit na relihiyon ng Kristyanismo sa ilalim ng Roman Empire upang ma-accommodate ang iba't ibang tao mula sa iba't ibang paniniwala, kultura at social status na gustong magpa-convert. Mula sa pagkakaroon ng mahigpit na religious law, ang Kristyanismo sa loob ng Roman Empire ay lumuwag at naging mas mapagbigay. Mula sa paniniwala na tanging mga Hudyo lamang ang pwedeng maging Kristiyano, nakarating tayo sa punto kung saan ang kahit sino ay maaari ng maging Kristiyano basta't kanila itong gugustuhin. At ang pagtanggap na ito ng Kristyanismo sa bawat isa ay ang simula ng simbahang Katolika. Pagpasok ng taong 380 AD, ang Roman Empire ay pinamumunuan na ni Emperor Theodosius. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ipinasa niya ang Edict of Thessalonica. Ngayon mga ka-LE, mas matindi pa ang edict na ito kaysa sa Edict of Milan dahil ito ang kasulatang lalong nagpapataas sa katayuan ng Kristyanismo sa loob ng imperyo. Ang Edict of Thessalonica kasi ang kasulatang naggagawad sa Kristyanismo ng estado ng isang state religion. Ibig sabihin, dahil sa kasulatang ito, ang Kristyanismo na ang kanilang pambansang relihiyon. Ngayon mga ka-LE, sa prosesong ito, nagpatuloy ang paghahalo ng mga tradisyon ng mga pagano sa Kristyanismo at nagpatuloy din ang pagtanggap ng simbahan sa kahit sinong gustong magpa-convert. Mga bagay na naging rason upang mahati sa iba't ibang sekta ang Kristyanismo. Maraming Christian denominations kasi ang nagsasabi na dapat nating panatilihin ang tradisyon kung saan tanging mga Hudyo lamang ang dapat na maging Kristiyano. Ang iba naman ay nagsasabi na dapat nating bitawan ang mga paganong tradisyon kung tayo ay nagpa-convert na. Ayaw nilang i-adjust ang kanilang paniniwala at tradisyon. Ngayon mga ka-LE, ang mga Roman Christians naman sa kabilang banda ay magaling makipag-deal sa ganitong klaseng problema. Sa lahat ng sekta ng Kristyanismo, ang Roman Christian Church o ang Roman Catholic Church lamang ang nakagawa ng compromise na ayaw gawin ng ibang sekta. At ito ang isa sa mga secret of success ng Catholic Church. Ito lamang ang nag-iisang simbahan na kayang mag-adapt sa nagbabagong panahon at tumanggap sa kahit sino. Sa katunayan nga mga ka-LE, ito ang essence ng salitang Catholic. Alam niyo ba mga ka-LE na ang salitang Katoliko ay hango sa salitang Griego na Katolikos na nangangahulugang universal o pangkalahatan? Oo mga ka-LE, ang ibig sabihin ng Catholic Church ay Universal Church. At totoo ito dahil ito lamang ang nag-iisang relihiyon na para sa lahat. Kaya hindi na tayo dapat magtaka kung bakit medyo kakaiba ang mga practices ng Catholic Church sa ibang sekta ng Kristyanismo. Dahil ito ay ang resulta ng walang kondisyong pagtanggap sa bawat tao. At ayan ang kwento ng pinagmulan ng Catholic Church. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi nyo sa topic nating ito? Naku mga ka-LE, i-comment nyo na yan sa baba at babasahin natin isa-isa ang mga yan. Bago ko tapusin ang first episode ng ating series, gusto ko lang muna kayo batiin ng Happy New Year mga ka-LE kahit na medyo late na ako. Sana maging masaya ang taong ito para sa ating lahat. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating podcast channel, mag-subscribe na kayo mga ka-LE dahil dyan ko sina-shoutout yung mga comments nyo at dyan din ako nag-Q&A. And as usual, huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang ating TikTok at Facebook page. Ang link sa mga yan ay makikita nyo rin sa ating description. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado Kita-kits sa susunod nating episode dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala Mga ka-LE, sana naggising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!